Alam nyo, sa likod ng mga pamilyar na pangalan sa ating kasaysayan, marami pang kwento ng kabayanihan na hindi gaanong nabibigyan ng pansin. Ngayon, isa sa mga kwentong yan ang ating sisiyasatin. Kilalanin natin ang babaeng binansagang ina ng himagsikan, si Trinidad Tecson. Pero teka, bago tayo magpatuloy, tanungin muna natin ang ating mga sarili. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng kabayanihan? Isipin niyo muna yung sagot ninyo ha, babalikan natin yan. Okay, simulan natin ang paglalakbay sa San Miguel, Bulacan taong 1848. Doon isinilang si Trinidad Tecson. At alam nyo, mula pa lang sa pagkabata niya, malinaw na. Iba siya. Hindi siya yung typical na dalaga. Kasi isipin nyo, nung panahon yun, ang mga babae inaasahan na nasa bahay lang, mahinhin, tahimik, ganun ang role nila. Pero si Trinidad, ay nako, ibang-iba. Natututo siyang humawak ng sandata at naging sobrang galing pa sa eskrima. Talagang sinuway niya ang lahat ng inaasahan sa kanya ng lipunan. At etong kakaibang tapang niya ang magiging puhunan niya para sa isang dambuhalang hamon na darating. Pagdating ng 1896, alam nating lahat, pumutok ang himagsikan. At dito, kailangan pumili ni Trinidad ng landas na tuluyang babago sa buhay niya. At ang tanong, ilang taon na kaya siya nung ginawa niya yung desisyong yun? Ito yung part na, wow, siya ay 47 taong gulang, 47. Sa edad na marami sa atin iniisip na magpapahinga na, doon pa lang niya sinisimulan ang pinakamalaking laban ng buhay niya para sa bayan. At hindi lang yan basta pagsaliha. Yung panunumpa niya sa katipunan, tinatakan niya gamit ang sarili niyang dugo. Ganun katindi yung dedikasyon niya. Buong-buo, walang alinlangan, isa yang patunay na handa niyang ibigay ang lahat para sa kalayaan. Siyempre, hindi lang sa papel ang panunumpa niya. Paano niya to pinatunayan? Hindi siya yung tipo na manonood lang sa malayo. Sumabak siya mismo sa gitna ng bakbakan. At dito natin makikita yung dalawang mukha ng kanyang kabayanihan. Sa isang banda, isa siyang astig na mandirigma. Nakipagnilaban siya sa 12 sagupaan, kasama pa ng mga general tulad ni Llanera at Del Pilar. Pero sa kabilang banda, isa rin siyang tagapag-alaga. Nagtayo pa siya ng sarili niyang grupo para gamutin yung mga kasamahan niyang sugatan. Yung pagiging mandirigma at yung pagiging mapagkalinga niya ay parehong nasubok sa isang napakahalagang lugar sa ating kasaysayan, ang Biak na Bato. At dito, mas lalong tumingkad ang kanyang pangalan. Pero syempre, bago yon, may mabigat na pagsubok. Sa isang matinding laban sa Zaragoza, Nueva Ecija, tinamaan siya. Nagtamo siya ng bala sa hita. Isang sugat na para sa iba, baka hudyat na yun para sumuko. At dito talaga mapapaisip ka. Dito na ba magtatapos ang lahat? Ito na ba ang dulo ng kwento ng matapang na babae ng Bulacan? Ang sagot? Isang malaking hindi. Sa halip na magpatalo, lalo pa siyang tumibay. Dahil doon, siya yung naging sandigan, yung haligi, yung takbuhan ng mga revolusyonaryo sa Biak na Bato. Siya yung naghahanap ng pagkain, ng gamot, at nagbibigay ng pag-asa sa lahat. Pero alam nyo, hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. Yung pinakadakila niyang ambag, yung pamana niya, ay nagsisimula palang mabuo, isang legasiya ng pagkalinga na nararamdaman pa rin natin hanggang ngayon. Dahil sa walang sawang pag-aaruga niya sa mga sugatan, binigyan siya ng titulong Ina ng Krus na Pula sa Pilipinas. Yung ginawa niya sa gitna ng gulo ng digmaan, yun palang naging simula ng institusyon na kilala natin ngayon bilang Philippine Red Cross. Galing, di ba? So, kung titingin natin ang buong buhay niya, mula 1848 hanggang sa pagpanaw niya noong 1928, grabe yung paglalakbay. Mula sa pagiging naiibang dalaga, sa pagsali sa katipunan sa edad na 47, hanggang sa pagiging ina ng Biak na Bato, bawat yugto ay mang-iniwang marka. So, ano ang pinakamahalagang aral mula kay Trinidad Tecson? Para sa akin, ipinakita niya na ang pagiging bayani ay may dalawang sangkap. Tapang para lumaban at puso para mag-alaga. Hindi sapat yung isa lang, kailangan pareho. At ngayon, ibabalik ko sa inyo yung tanong kanina. Ngayong narinig niyo na ang kwento ni Trinidad, sino sa tingin niyo ang mga bayani ngayon? Sino yung mga nagpapakita ng parehong tapang at pagkalinga sa ating paligid? Magandang pagnilayan yan.